Right, mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At tayo po ay na matatawag kong blessed for today dahil meron po tayong makakapanayam na kakaibang knowledge na ipapabahagi namin sa lahat ng ating mga viewers, lalong-lalo sa mga nanay, tatay, parents at ang kanilang mga anak. Bakit po? Kasi gusto nating alamin sa kanya kung totoo ba itong parental abduction. Narinig niyo na po ba yun? Yung bang pagkuha o kaya pagtago o hindi pagbalik ng isang anak ng kanyang sariling magulang nang walang pahintulot, take note, wala pong consent ng kabilang magulang o ng korte. Yan po ay sasagutin ng ating piling-piling panauhin. Siya po ay law office in 2018. He founded the FCB Law. Ano po yan? Francisco Botanico Law Office. Yan po ay nagsimula noong 2018. At ang kanilang office or ang kanilang tanggapan, ang client nila is driven law firm that seeks to understand each client's needs, syempre, and formulate the most effective and cost-effective solution. Gusto ko yung cost-effective. Kasi alam niyo po, nandiyan na tayo sa tension ng oil crisis at lahat nagsitataasan. Gusto natin naman, medyo wag tayong mapamahal pag tayo ay kumonsulta sa kanila, di po ba? So, ang three main practices po ng areas niya ay civil law, corporate law, and employment and labor law. So, meron din at times ng cross-jurisdictional components. Kasi nga, alam po natin na napakarami ng ating mga kababayan, diaspora yan, in the Philippines position as a premier outsourcing hub. So, without further ado, let's welcome to our program no less than Attorney Francesco Britanico. Welcome to our program, Attorney Francisco. Good afternoon, Ma'am Romy. Thank you for having me. Very good to be here. Alright. Naku, excited ko na itanong to kasi marami po tayong naririnig at ulat na natatanggap dito sa ating programa sa DWIC 882, Laging sinasabi, tama ba to? Kinuha ko yung anak ko sa kanya nang hindi niya alam? At saka anong kaso o anong violation ba ito sa batas? So tell us, ano po ba ang parental abduction? Educate us. In this particular context, ma'am, it refers to the international kind of parental abduction. Okay. Kasi po sa ating batas dito sa Pilipinas, wala tayo actually parental kidnapping. Ang parental kidnapping po dito ay hindi pinaparusahan ng revised penal code natin sa domestic law. And internationally, wala rin tayong in that form, but meron po tayong international agreement, yung tinatawag na treaty. Okay. Kung saan kasunduan. Yes po, kasunduan ng mga bansa kasama ang Pilipinas since 2016 na ang isang bata na kinuha mula sa isang bansa na miyembro ng treaty na ito nang walang pahintulot ng isang magulang, kinuha siya ng kabilang magulang, ay binibigyan ng paraan para ipabalik agad yung bata doon sa bansa kung saan siya lumalaki, kung saan siyang kinasanayan. Kinalakan, ano? Yes, ma'am. So, in other words, pwede pala yun na maibalik sa dati niyang pinaglakihan yung kanyang ama o ina na naiwan na parent. Yes, ma'am. Yung tinatawag na left behind parent has remedies sa sitwasyon na ganito. Yung nangyayari kasi sa atin ay malimit because nga, yung diaspora, maraming mga Pilipinong parehong magulang na Pilipino nasa ibang bansa, for example, or isang magulang nandito, isang magulang nandoon, or nagkahiwalayan sila. Right. Tapos may bata na lumalaki sa isang bansa, dinadala ng kabilang magulang o ng walang pahintulot ng kabila doon sa bagong bansa, whether it's from the Philippines to another country or from the other country here to the Philippines. Pero, Attorney Francisco, ito po ba ay matatawag na krimen? Hindi po siya krimen in the sense na wala po siyang criminal penalties, although nasa ilalim po ng ating batas, mayroon siyang force of law, yung mga provisions ng treaty na ito. But the remedies are civil in that magkakaroon po ng order yung ating gobyerno through the court na ibabalik yung bata or pahintuluting manatili yung bata dito sa Pilipinas. Pero yung biglang halimbawa tinakas ang bata sa ibang bansa nga, siguro example, kinuha sa school tapos dinala agad sa airport nang walang kaabog-abog. Hindi nagkaroon ng chance yung bata na, papunta kami sa airport o kaya dala ko ni daddy o ni mommy. Paano po yun? Yes, ma'am. That's exactly the sort of thing na yung treaty tries to prevent.
Dahil yung treaty looks after the best interest of the child. And yung pananaw ng batas natin, pananaw ng pinirmahan nating agreement with these other countries ay hindi dapat ma-interrupt, hindi dapat ma-traumatize yung bata in that way. So, that's exactly the situation na walang pahintulot ng isang magulang, kukunin yung bata mula sa isang bansa, dadalhin sa ibang bansa na labag sa karapatan ng naiwan ng magulang. Yeah. Pero yung legal na aspeto naman, halimbawa legal siyang kinuha. Kunyari sinabi, oy, magbabakasyon lang kami ng anak mo ha, punta kami Hong Kong lang. Pero nung oras nang ipapabalik sa original na bansa, ayaw na ibalik ng magulang. So may intention talaga siyang ialis na sa, ano matawag doon, left parent. That's also left behind parent. Covered by the treaty. For example, gawa tayong sitwasyon na may pamilya na base sa overseas. Opo. Dalawang Katrabaho OFW, doon. for example, doon po sila nagpapalaki ng kanilang anak. Tapos yung bata ay dinala sa Pilipinas para magbabakasyon lang. Ang sabi raw, after 1 week, 2 weeks, babalik sa eskwela kung saan siya nag-aaral sa kabilang bansa. Tapos sinabi ng isang magulang na nagdala, hindi na lang niya dadalhin, hindi niya na babalik. So that's also covered by the treaty. So yung treaty po kasi covers the wrongful taking and the wrongful retention of the child. Removal and retention. Yes, Parehong mali pala yan. Pareho po. Oo, walang ano diyan. Exemption ano. So balik po tayo sa krimen. So depende po ba yan sa bansa na batas ng bansang yan? Well, that can be the case in that yung kabilang bansa might have their own laws about whether iba-iba it's yan, parental Kultura. kidnapping is a criminal offense. Pero para sa aspeto ng Pilipinas, para sa form that the remedy takes here, Opo. sa ating batas po, yung Supreme Court gumawa rin ng ating rule, kinonfirm din po ng ating domestic laws na may remedy tayo under this convention. It's an international treaty, pero wala pong criminal penalty. Dahil lang tinitingnan talaga is the best interest of the child at hindi po hinahabol yung parent in the sense na bibigyan siya ng parusang pagkukulong or something like that. So balik tayo sa pagkulong, sabi nyo The Hague Convention na ito sa ilalim ng The Hague Convention, ang focus ay hindi agad paparusahan o kukulong magulang, kundi ano pong ibig sabihin nito, ang civil return, ang priority ng treaty na ito ay maibalik agad. Yes, ma'am. Civil return. Civil po in the sense na, well, to make the distinction from criminal, na kung criminal case, mayroong prospect of imprisonment or something like that. For a civil Takot case, din. the remedy is purely to resolve things like saan po ba dapat yung bata ibabalik. Okay. Should the child stay here sa Pilipinas or aalis po ba siya? Who dapat decides ibabalik? that? The court po, ma'am. But Okay. it depends on the facts of the case. The court will apply the rule. It will judge whether the facts match what the conditions of the treaty provide. Kasi may treaty po tayong pinirmahan. The Hague. Nandun yung sitwasyon, the Hague Abduction Convention. It's an old treaty in the sense. Opo. It's 1981 pa po siya. Okay, Pero ang tagal Pilipinas, kailan lang po napirma? 2016 tayo nag-sign ng treaty na ito. Tagal. Pero Ano na ngayon, 2026? 2026 ngayon dahil the treaty itself, the implementing rules of the 2016. treaty, we signed in 2016 but the implementing rules came into effect dito 2023. Tagal. So it's only been about 3 Yes. years since available yung pag-file ng ganitong kaso sa korte natin. Parang 7 years pa nga kung 2016 tapos 2023 lang talaga naka-implement. Yes, 7 years later. It's been some time, Tagal. but actually the Department of Justice, the Ngayon. Supreme Court, they Opo. both issued implementing rules, and they are IRR. at this point they're rather robust. They're actually rather Mabilis. robust rules. Maganda po yung rule na binigay nila, mabilis yung implementation na binibigay nila because Papatupad. ang mandate po sa mga korte once mag-file ka ng kaso dito for under the Hague Abduction Convention, you're saying na unlawfully retained, or Yes, wrongfully retained or wrongfully removed yung bata, Opo. the court should issue a decision within 90 days. Ganda, panalo. Naku, Jill, dyan palakpakan natin ang Supreme Court ba dapat? Kasi, Supreme Court is the ayan, mabilis-bilis na silang kumilos. In about 90 days, sabi ni Attorney Francesco, ay agad dapat maipatupad. Hindi na to years ang bibilangin. Yes, ma'am. We normally
well, we often see child custody cases. May magulang nagdi-dispute ng child custody. They will file a case. It will take months or years before the trial courts will have a decision. Tapos, Implementation. pwede pa po i-appeal na yan sa Ayun, Court yung of mga Appeals, sa MR dyan, Supreme Court. oo. Yes, ma'am. Well, Takes a while. I understand the process, but under the treaty po kasi na pinirmahan ng Pilipinas, ang obligasyon ng bansa natin ay to have a fast implementation. Fast track nga po. And then, ang ginawa ng Supreme Court is exactly that. Once you file a case, 90 days. the process moves very quickly. Marami pong, hindi po pwede mag-file ng pagpapa-extend ng kaso. And then, from the time of filing the case until the trial court issues a decision, 90 days lang po. So, mabilis po talaga. At wala po siyang MR, wala po Wala siyang na. appeal. Nako, Diretso do away implement with po that. agad. Oo, ang gandang balita yan, Attorney Francesco. Not everybody is aware of that. Now, yan po ang good news. Kasi somehow, alam mo, pag hiniwalay mo yung anak mo, ako nga isang araw ko lang di makita anak ko. Are you married, may I ask? Yes, I quite Okay. understand the feelings. They for have that. Yes, children. yes. Oo, Yes. di ba? Yung mga minuto o hindi lang minuto nga lang na nagbabagabag na yung loob ko, hiniwalay mo sa akin o nagbakasyon kayo with consent, parang sanay na sanay ako na pagising ko everyday, nandyan lang siya, tapos biglang wala. Eto pa kaya. Now that the Supreme Court have implemented this kind of ruling, panalo. So I alam think niyo na so. po yan, kayo pong nanonood ngayon at viewing our program and listening to our program, lalo-lalo na po kayong mga minamahal naming mga tinatawag nating mga modern day heroes, bayaning manggagawa. Wala na po kayong dapat alalahanin kasi ito na po, pinapabilis ng ating Korte Suprema yung mga ganitong kaso. Pero ang tanong nga po, maaaring pumasok pa po ba ito sa kidnapping and serious illegal detention dahil sa Article 267 of the Revised Penal Code? Well, Kung may dahas. sa Pilipinas po kasi sa revised penal code natin, we explicitly exclude parents from Hindi pwede. being charged with that. So if it's a dispute between parents, may itong treaty na ito specifically covers a situation where a parent takes a child against the will of another parent and brings the child to or keeps the child in another country. So if it's a parental dispute, that's why civil po siya. Hindi po siya criminal Nature. in the sense that hindi po siya paparusahan ng in a criminal way. Right. Pero it will resolve the issue. Dahil ang purpose nito ay protektahan yung bata Welfare. to yes, the best interest of the child, and then the reading of the rule is that it's in the child's best interest na hindi mabalagabag, hindi po ma-disrupt yung buhay ng bata. Yeah. Kasi somehow, may pumapasok na somehow sasabihin ng mga kaklase, paglaki, iniwanan ka, yung mga bullying, lumalabas yan and then nagkakaroon ng depression yung mga anak natin, mental depression. Yes. Dahil ayan yung mga naririnig nila sa labas. Kasi napakabilis din kumalat. Ba't di mo nakasama si tatay mo? Dati pag may PTA tayo, nandyan siya. Kasama mo sa lahat ng mga conferences natin. Yung mga tanong ng teacher, kaklase. And then yung bata, his life somehow will really be ruined kasi sanay nga silang The psychological disruption po talaga kasi in-uproot po siya mula sa kanyang kung saan siya nag-aaral, kung saan po siya lumalaki. Naku, Tapos hirap dadalhin po yun. siya sa kabila. Kung minsan tinatago pa po yung bata. Right. We can see situations na dahil dinala yung bata somewhere else, nang biglaan, hindi na po nag-aaral for a while dahil tinatago nga po talaga. At So it can ang be laki- really disruptive. Right. Laki psychologically ng epekto niyan sa bata. Kasi meron nga dyan, I remember interviewing a foreign consul, siyempre assigned siya sa ibang lugar. And then, di nga sanay-sanay yung mga anak nila kasi every so often, iba-ibang countries ang assignment ng kanyang papa or mama. Yung bang pag-uproot mo lang sa isang eskwela na nakasanayan mo ng araw-araw kasama mo yung barkada mo dito, mga friends mo dyan, teachers mo dyan, tapos biglang aalisin ka na naman dahil kailangan lumipat kayo sa ibang nation o ibang country dahil doon naman assign yung ambassador. Yun pa lang medyo Yun pa lang po. Yes. na yung psychological effect sa bata. Hindi pag tinanong mo sila, ano identity mo? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam kung taga Pilipinas kami o taga Brazil dahil na-assign yung papa ko doon. Mamaya. Pero ang the other side of it is linguistic lumalabas yung bata kasi ang dami na niyang alam ng lengguwahe after that. But again, balik tayo dun sa paghiwalay. Hindi po pala ganun yun, Just so everybody would know, hindi po pinapayagan ng ating batas sa Pilipinas na sabihing yan ay krimen at wala namang magulang na gustong nakawin niya yung sarili niyang anak.
Tama po Hindi ba? po siya under our revised penal code. Hindi po siya crimen for a child to be taken by a parent. Pero po, yung sitwasyon specific na pinag-usapan natin, where it's Yes. across borders between countries, Opo. meron pong posisyon yung ating batas since we signed in 2016, Cross-border. since the rule was implemented in 2023, 23. that the disruption should not be allowed, na yung best interest po ng bata ay payagan po siyang manatili, kasi po kung na-violate yung karapatan ng keeping, ng custody ng isang magulang, Opo. ay binibigyan po ng solusyon itong sitwasyon na ito. Paano naman po, Attorney Francis, yung violation ng Republic Act 7610, child abuse kung tawagin, kung yung layunin i-deprive ang kabilang magulang ng custody or abusuhin di umano ang bata? That can also be an offense, but the issue also here po kasi is that this is a different remedy. Yung Hague Abduction Convention, the treaty that we signed, Po. it provides its own solution, and also it also applies for both parents, so that it's not just pareho. if the mother is deprived of her child, but Okay. also if a father is deprived also ng custody ng company ng bata. Mhm. So, pareho lang. Yes, ma'am. In terms of, wala pong distinction kasi yung Parang- if it's a violence against women and children situation, that would be with respect to one parent, but for this, it applies to both parents. Both parents. Ayan, malinaw po. Talagang pareho kayong merong responsibilidad, ika nga. May responsibilidad, may karapatan. Pareho po. Karapatan. Ayan, we have to siguro expound on that dahil karapatan, napaka-broad na terminology. Anong karapatan talaga ang meron bawat isa. But ito po, sa ibang bansa kasi, like halimbawa sa Amerika, itong United Kingdom o kaya Canada, yung pong parental abduction, tinuturing na isang serious felony nga or crimen. At agad-agad binibigyan ng warrant of arrest. How do you explain that po? Well, for their own laws, they have their own system. Okay, iba-iba. In terms of how the Philippines interacts with those laws, in the specific case of the United States and the United Kingdom, and even Canada at this moment, all these countries, including the Philippines, are Opo. treaty members of the Hague Abduction Convention. Yes. But since the Philippines po, tayo ay nagpumirma ng treaty after all those other countries, hindi pa po automatically enforced between the Philippines ang law with respect to the treaty sa UK, US at Canada. Meaning, in those specific cases, hindi pa po tayo makakapag-avail ng remedies ng rule na ito. If the child is taken from the Philippines and brought to those countries, or vice versa, until the US, the United Kingdom, and Canada agree that the treaty will come into effect between the Philippines and their countries, we are obliged to resort to the less speedy remedies. Pero kasi ang talagang layunin, speedy return eh. Kaya nga return, nagkaroon tayo ng lagdaan at kasunduan sa The Hague. Ano? Sa ating pagbabalik, we have to find out more and siguro ma-expound na husto ni Attorney Francesco na kapag ang bata ay tinangay sa ibang bansa, yung Hague Convention ang highway, quote-unquote, para mabilis na maibalik ang bata sa bansang kinalakihan niya. Yun yung tinatawag na habitual residence. Kasi tatanong natin sa kanya, ano nga ba ang kailangan patunayan para masabing Hague case nga ito at ano ang mga elemento nito. Sa ating pagbabalik, sasagutin ng ating panauhin yan. Meanwhile, we have to pause for a quick break. The Philippine Standard Time is 3:25 in the afternoon. Oras hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Alright, nagbabalik mo muli ang ating programang Sulong na Bayan. Naku, pasulong na po ang ating bayan. Bakit po? Ito na po yung mga impormasyon na talagang dapat iniintindi ng ating mamamayan kung ano po yung mga karapatan nila, lalo na ang ating mga magulang, gayon na rin po ang mga anak. This early ay dapat naiintindihan po natin. Pero natutuwa po tayo dahil nakaalam po tayo ng panibagong implementasyon ng Korte Suprema na mabilis na po, in 90 days ay pwede nang aksyonan yung mga naihaing na mga kaso
patunay na sila ay talagang nag-expedite na nga kung tawagin, dahil with the help of the Hague Convention. So babalikan lang natin ang ating bisita, no less than the founder of FCB Law Firm, at syempre ang kanyang expertise is nasa International Child Abduction, the Hague Convention. So ayun nga po, Attorney Francis, kanina before we pause for a break, gusto ko lang maintindihan yung highway, quote-unquote. Mabilis na maibalik ang bata sa bansang kinalakihan niya, habitual residence. So ang follow-up po dito, yung pong apat na elemento. Ano nga po bang kailangan patunayan para masabing The Hague Convention ang mga kaso na ito? Una sa lahat, ano po? Well, first of all, yung kaso po ay kaso na fina-file sa ating korte, sa ating family courts dito, Opo. para kung nangyari yung sitwasyon na itong apat na conditions na ito are found, then you can have the child return from the Philippines, ibabalik po kung sa bansa kung saan siya lumaki or saan siya nasanay. Opo. Yung kailangan po dito is the habitual residence. Yan. Kung yung bata ay siya ba ay talagang nakatira ng may katagalan sa isang kabilang bansa, and then nagkaroon po ba ng breach of the custody rights ng left behind parent. May parent po tayo, may magulang po tayong naiwan dun sa kabilang bansa dahil kinuha yung bata ng kabilang magulang, dinala po dito sa Pilipinas Opo. nang walang pahintulot. So that's the breach of the custody rights, and those rights were actually being exercised. And then po, Yun pong, stop ko lang kayo very quickly. Rights of custody, ang tawag po ba doon? well, custody in that other country po. Sa Okay. sa Under kabilang the law bansa. of that country. Yes, ma'am. Yes. At nalabag yun. Nalabag po yun. Dinala po yung bata dito sa Kinuha. Pilipinas. And then, nang Nang wala walang ngang pahintulot, paalam. and then po yung, there's the case must have been filed within 1 year Okay. of the child's wrongful removal or retention in the Philippines. So, kasi po ang filosofiya ng patakaran na ito is that kung ang bata ay na-disrupt ang kanyang buhay, dapat ibalik siya. Balik. Pero kung mag-file ka after 1 year ng kaso, hindi mo naman sasabing na-disrupt yung buhay niya dahil Isang taon. nasanay na rin siya dito sa kung saan siya dinala. So, ang tinitingnan talaga ng batas ay yung what's Time for the frame. best for the child, what's best for the child, and the time frame is part of that calculation. Ayun. Ako, kailangan pala action din agad, ano? Kasi Because, mabilis din yes. masanay ang bata. Alam mo naman, adaptable. Well, 1 year period po. Actually, yung sa under the rule, if the child is under 16 years old and the Minor. case is filed within 1 year of the wrongful removal or the Retention. then the treaty will apply, and the rule will mandate. It mandates that The court. you file the court case, and then within 90 days po, dapat matapos na po lahat ng proseso ng trial. At magkakaroon ng desisyon yung korte. Desisyon, yun. Whether to Sige have the daw. child returned, or it will say that actually the facts show that Pwede naman hindi pala. hindi po nag-a-apply yung treaty, and therefore the child can remain. Ayun. So, merong palang pwedeng mangyaring gano'n, no? Hindi nag-a-apply yung treaty Yes. ng The Hague. It's a fact-finding process on the part of the court. Papatunayan po talaga siya dapat sa korte. So, actually, ang proseso, magsisimula yan even before the case. And that, of course, yung naiwan na magulang, kailangan po niyang maghanda ng ebidensya. Napapakita niya na talagang yung bata ay dinala sa Pilipinas na even though meron siyang habitual residence sa kabila. Sa aming karanasan, ang kasama doon ay Yes. papatunay mo yung school records, Oo, doon makita eh. Opo. At saka siguro, mga record din ng passport. record ng passport, yung Baka, medical records, mga and medical. yes, yung patunayan na yung bata ay dinala dito sa Pilipinas. So, kasama dyan po ay pupunta kayong Bureau of Immigration. Kukuha ka ng record na yes, na Arrival, may departure, kung ano man Yes, yun. may arrival tapos nandito pa rin yung bata. So, ipapatunayan all of that to the court. Then may affidavit po, may magtitestigo po Yes. yung magulang na kung ano yung naging sitwasyon. Situation that time. So, lahat yan ipe-prepare muna ng Haba din, ano? before you file. Kasi before. po, because po ang sa rules natin now is that you have to prepare the entire case and then submit it to the court at the outset. All your evidence, all your documents must be in. submitted Okay. when you file the case. And because this rule is so fast and it's so strict, nasa rule natin is that hindi mo pwede dagdagan yung ebidensya mo after you submit it. Wala na. Wala na, kaya dapat Yun na yun. dapat buo na rin po siya. Oo, final and executory. Because the mandate is speedy. In fact, the rule also says that the parent who was left behind and files his case
they submit all their evidence and they cannot add to it after they file, No addition, no subtraction. nothing. Hindi mo But- pwedeng yes. bawasan yung mga narratives mo doon. Yun na yun. That's it. And also, for the Si other David. parent naman po, ang gagawin ng korte is that after receiving this, they'll examine the documents Okay. and then they will move, the court will send notice to the other parent and direct that other parent to respond within 5 days. Aba? 5 sa iba araw na kasi po. 15 araw eh. 15 sa receipt. iba, tapos may Ito. extension pa po yung ginagawa Oo. sa ganun. Ngayon, 5 days? 5 days, no extension. Ayan. And then, Galing. after that, ipapatawag po ng korte yung mga dalawang magulang doon sa korte para Sala. i-examine sila. And then, if no compromise can be made, the Yun na. court will proceed with the trial. Galing. And so, magtetestigo yung isang magulang, magtetestigo yung kabila. Pero lahat po yan, from the time of filing until matapos yung case, Yun. it should all be done in 90 days. 90 The days. court should have a decision within 90 days. That's the That's the rule rule. of the Supreme Court. Ako, we salute you for that kasi talagang ang mga bata, we really have to take care of them, their best interest. Wag nga natin silang, ang dami kasi pong reports, di ba? They end their lives. Bakit? Dahil sa mga psychological factors, ano? Pero baka isa ito. So talagang maganda ang sinasabi ng Korte Suprema. Tapusin agad yan in 90 days. Tapusin Ayaw siya, natin yes. magkaroon ng problema ang mga anak natin. At And it's maging an- productive citizen of this country, hindi Yeah. hindi liability. Yung Korte Suprema natin has acted on this because, well, they've made this efficient rule Yes. for the best interest of the child and in fulfillment of our treaty obligations. Yun. Ganda naman, ano? Itong dahig, bilib tayo. So, actual na exercise of karapatan, yung rights naman po, dapat pang patunayan nung kinuha ang bata, ang magulang na naiwan ay actual na nag-aalaga o may partisipasyon sa buhay ng bata. Hindi yung bang bigla-bigla ka na lang susulpot after 5 years. Yes, ma'am. Anong ibig Kung wala sabihin? po na pong exercise of rights, hindi po niya pwedeng i-invoke yung treaty. Kunyari, may father or mother na wala sa buhay ng bata, tapos ngayon siya mag-o-object that the child was taken from the Ibang Philippines taon to na. elsewhere Opo. or vice versa, hindi po siya makakapag-avail. No. So that is part of it because the best interest of the child would not be served by that being invoked in that situation. Ayun. Okay, we will pause for another break pero tatanungin natin ang ating panauhin na si Attorney Francesco Britannico itong 1-year window. Napaka-critical po nito pero please explain it further when we return. The Philippine Standard Time is 3:45 in the afternoon. Oras hatid sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Right, we are on our last 12 minutes. Napakabilis po ng ating usapin dahil napaka-interesado ang ating mga pinag-uusapan, lalong-lalo na sa kapakanan or welfare or the best interest of our children. Alam naman po natin that children or the youth is the future of our next leaders of this country. So, we have to equip them, we have to arm them, kung ano mga karapatan nila para sila ay magiging productive, hindi destructive citizen of our country. The only one, the Philippines. Before we pause for a break, tinatanong natin si Attorney Francesco Britannico, siya po ang founder ng FCB Law Firm, tungkol dito sa medyo critical siya, no? Itong 1-year time frame window. Ano po ibig sabihin niyan? Dapat ba ma-file ang kaso sa loob ng 1 taon mula nung itinakas ang bata? That's exactly it, ma'am. Okay. Yung 1-year window means Opo. that from the wrongful removal or the retention of the child, the case has to be filed within that window. Okay. If you file it beyond that window, you will not be able to avail anymore of this. Because yung Sayang. philosophy po niya is that the child should not be unsettled. Hindi po dapat ma-disrupt. But if you waited for that long, the assumption is that Settle na. nasettle na po siya sa Pilipinas, hindi na po available itong remedy na ito. And therefore, if you still want to contest the child remaining here, you need to file a different kind of case under our older procedures. Natagalan na naman. Mas matagal po talaga, ma'am. That's why if the expectation is that the courts will act quickly on Prepare na. what you're asking from them, you must also act quickly as well. So, ayan, ang linaw. Kasi ang daling mag-settle ng mga kabataan Ang daling adapt, sila chameleon. Ang bilis makakipag
somehow. In our experience, ma'am, that can be so, but in many cases as well, it's actually very traumatic for them to have been taken in the first Sure. place, and even after some time, hindi po sila masaya na, Right. nangyari yung sitwasyon nila at gusto po nilang mabalik sana. Exactly. So, naniniwala as always, lagi repeatedly, sinabi po ni Attorney Francisco na best interest of the child. So, hindi to nagsisimula na kung sino ang mayaman o mas mabait na magulang. Ganun ba? Yes, ma'am. This is not a judgment on who is the better parent. It's not a judgment on who should have the custody of the child. The ruling of the court in this specific kind of case, under the Hague Abduction Convention, is which country should the child be allowed to Nurtured. remain in? Yes, ma'am. Whether it's the child goes back to the country where they were taken from, or to remain in the Philippines. And then once that ruling is made, that will give you the place also kung saan po dapat mag-decide. Anong korte? Well, korte na kabilang bansa or korte dito, kung saan ba dapat i-address yung questions about custody. Ayan, you talk about custody. Moving on, ang The Hague case ay hindi po custody case, di po ba? So, anong ibig sabihin ng the traffic enforcer rule? Well, ang ginagawa po ng Hague Abduction Convention, and as it was implemented here in the Philippines, is that it does not make a ruling on child custody. It will not say that the child should remain with this parent and therefore the child should go to the country of that parent. Instead, it will say that the judgment is the child should either be in the Philippines or be allowed to remain in the Philippines or go back to the country kung saan siya kinuha. And then kung sa country na saan siya kinuha, doon na lang i-resolve yung custody questions. Whereas kung sa Pilipinas ay sabihin pwede siyang manatili dito pwede mag-resolve ng child custody questions. But in terms of yung place where the child Lugar. should be, yun yung main question na sinasagot ng Hague Abduction Hague. Convention. So, yung hindi siya ang judge na magsasabi kung kaninong bata habang buhay. Hindi po. In fact, the Lifetime. question of custody is not part of the Hague Abduction Convention. The parents can resolve that among themselves if they wish. on their own. But with respect to the court, yung trabaho po ng huwes ay to determine anong bansa, hindi po anong magulang. So, in other words, yung courtroom, since nasa kanilang mga facts at saka records, ebidensya, at records para mag-decide ng tamang custody. Yun ang trabaho ng court. Hindi Yung i-decide po ng, if you file a case under the Hague Abduction Convention as implemented by our Supreme Court, the court will determine whether the child should remain in the Philippines or should be returned to the other country. And then either the Philippines or that other country after that judgment will be the forum where those child custody questions in a subsequent case or in a separate case can be addressed, but not in this kasi napaka-narrow po ng kanyang focus for the Hague Abduction Convention. medyo masikip, ano? Very very focused, Tight very and specific. focused. So, yung ilalim po ng The Hague, best interest, paulit-ulit natin sinasabi, ay ang pag-iwas sa self-help. Ano pong ibig sabihin Yes, yan? ma'am. Kasi ang nangyayari po is that the one parent might decide that they want custody or they want to have the child's possession. Kung Kukunin na lang dominante po yung nila nanay. bata. Kukunin po nila yung bata. Kunyari, galing sa Pilipinas, dadalhin sa kabilang bansa. Right. Or galing sa kabilang bansa, dadalhin sa Pilipinas. Opo. And then if that happens, then the law is circumvented kasi kung meron kang questions about who should have the right, hindi dapat dalhin mo muna sa tamang lugar. Hindi ikaw yung magde-decide Hindi ikaw. for everybody. Kasi karamihan natin naririnig, nanay ang pabor. Kung custody lang, dapat below 7 years old sa nanay yan. That is the tender years presumption. That's Okay. the So, hindi na pala ganun? Anong in batas? most cases, the tender years presumption prevails. That's found in the family code. Okay. But in the situation of cases which fall under this, because it is separate from the custody issue, Ayun. Ayan. it should not play a part with respect to the question of whether the treaty applies. Ayan, malinaw, ano po. That's why we have to learn this and find out ano nga po ba yung mga talagang nasa batas, ayon sa batas. So, hindi pwedeng ikaw na lang basta-basta mag-decide. Oy, nako, Jill John, dito na lang kami sa Pilipinas dahil gusto ko to eh. Hindi pwede yun. Hindi po ganun, yes.
Anak ko yan kasi laging nanay ang nananalo. So ang best interest ng bata ay talagang maprotektahan sila mula sa trauma of abduction. Imagine, pinapangalagaan natin ang karapatan ng bata na hindi maging biktima sa gitna ng away ng kanyang mga magulang. Pero ulitin ko lang, Attorney Francis, talagang ang mga magulang hindi na maresolba yung ganitong kaso, yung kanilang differences. Kaya nangyayari ito. Well, in our experience, ma'am, it is possible. The parents hopefully will always look at the issue kung meron silang alitan, nagkahiwalayan na po sila, nagkaroon silang iba po ba yung issue na yun dun sa ano pa ba, they can still be co-parents together. Ayun. Even if they're not remaining in a relationship. But of course, every situation is different. Some situations are truly intolerable. There can be real reasons. Kaya hindi naman po yung treaty, hindi po siya inflexible. It will also look at certain things. Like for example, the court can refuse the return of the child if it finds that it would be psychologically or physically dangerous for the child to be returned to another country. Meron ganun. Yes ma'am, hindi naman po siya basta, you fall within the 1 year period, there was these other things. It can determine those things also. It can look into the situation and determine if it is to the detriment, to the danger of the child. Right. If it is like that, then yung best interest consideration will still lie. Again, yan ang primordial concern. Siyempre, yung karapatan at saka maging maayos ang pag-iisip ng mga bata. Ang dami kasi lang ngayon, lalo na ngayon, attorney, alam natin, AI, nandiyan ang high technology. Sasabihin ng gito, hindi, dapat doon ka lang sa mama mo. Hindi, dito ka lang sa papa mo. Naguguluhan yung mga bata. Now you're explaining all this, we have to again, expound on this. Siguro magpa-part 2 tayo kasi kulang oras. Ang dami pang itatanong ng inyong lingkod sa iyo dahil yun din ang gusto nating layunin, mapaintindi sa ating mga kabataan dahil sila nga po ang tinatawag nating future leaders of this, ang pag-asa ng ating bansa. Kung pag-asa nga sila pero malikot naman utak nila dahil hindi nga sila naalagaan ng tama, hindi po productive ang mangyayari. But itong isa pang tanong bago kita pakawalan, lahat po ba ng bansa applicable sa treaty na ito? Ano po ang reach and scope ng The Hague? The Hague Abduction Convention was created around 1981. Yes. Over time, almost 100 countries are part of it. Okay. But with respect to the Philippines, we only joined it in 2016. And because we joined it after these other countries, they would have to individually approve whether or not it will apply between the Philippines and us. When that means that since we signed in 2016, the other countries which are members of the treaty have been confirming that it will be in effect between us and them. So as of this point, even though almost 100 countries ang 106 Hague plus. Abduction Convention, with respect to the Philippines, it is enforced with about 45 countries. So marami-raming bansa, pero hindi pa po lahat. Hindi pa lahat. Hindi pa Oo. So what happens kung hindi ka naman signatory pala, non-member ka? If Madali you're- po ba yan? O mas matagal ang For proseso? example, kung ikaw ay isang magulang galing sa Estados Unidos, kinuha po yung anak ninyo, even though the US and the Philippines are both signatories, the treaty is not enforced between our countries. Ang remedy po ng magulang na yon is to file the traditional child custody case. So, yung child custody case where they contest Mahaba-haba yan. mahaba po. So, hindi po siya, dahil hindi available yung Hague Treaty. rule, Hague Treaty, they would have to resort to the other more traditional cases. So ayan, that brings to a close our questions for Attorney Francesco, pero bago kong again paalisin at matapos ang kanyang interview natin sa kanya, again, hindi po ito yung fast track ng Hague kasi hindi ka member. Fast track ng The Hague, hindi magagamit. If it's for between the Philippines and the United States or other countries in where the treaty is not yet enforced, hindi mo po ma-avail yung fast track. You would have to resort to other things. But if it's like, for example, if it's Italy, Japan, or a bunch of other countries, Greece and all of that, Opo. pwede po. Pwede po talaga, and then as fast as 90 days, mareremedyohan po yung sitwasyon. Ayan, mafa-fast track ika nga. Kasi yan ang tantamount to saying ang The Hague Treaty is a fast track treaty. Parang That's ganun definitely the idea. Diba? Because it's structured that way for the benefit ng maliit na bata. Maliit na bata. Naku, yan ang good news. Pero bibitinan namin po kayo kasi mas mahaba pa po yung magiging usapin namin sa kanyang pagbabalik. Not this time, we will schedule it, pero abangan nyo po. But saan po kayo makita very quickly? Ano po ang
ang inyong website, ano pong numbers, madali, nasa FB po ba kayo? Go ahead po. We can be found on Facebook, certainly. We can also be found sa aming website, www.lawyerphilippines.org. Philippines. We have a form there where if you have questions, we'll try to answer, and then hopefully makatulong po tayo sa nagtatanong or who might find that this situation applies to them or have other concerns like this. Yes. Ayan, malinaw po, madali. Lawyerphilippines.com. .org mo. .org, I'm sorry. Yes. Lawyerphilippines.org. In 30 seconder, ano pong message of hope nyo para sa mga kabataan natin? Go. Sa kabataan po Very- natin, sana po I hope that every child will have the opportunity to be the best possible version they can be of themselves. And I hope that all of us can work together to carry that into effect. So I would hope that the best interest of the child is really something that all of us work for. Ayan, that brings to a close. Imagine, talagang the best interest, kayo po ang bida. Kasi nga kayo po ang future leaders of this country. Now, we want to thank everyone. Siyempre, Engineer Jillian, Kent, and JM, at si Amy, nakita ko din, si Ara kaninang maga, at si Jack, ang ating bossings, ang lahat dyan. God bless everyone. Bye! Si Miss Loli Acosta.